yung 150,000 pesos na discrepancy sa confidential funds ng Pangalawang Pangulo mula sa sariling bulsa daw ng tumistigo dyan sa paglilitis ng Senado. Alamin natin ang mga karagdagang update mula kay Bombo Angelo Aganon. Bombo Dennis, lumabas ngayong ika-18 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na ang halagang 150,000 na discrepancy sa confidential funds ng Office of the Vice President para sa last quarter ng 2022 ay mula mismo sa bulsa ni Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Nabunyag ito matapos na questionin ni Attorney May Divina Gracia ng Council of Prosecutor ang dalawang paliwanag na isinumite ng Office of the Vice President para sa Notice of Disallowance na inilabas ng Commission on Audit dahil 125 million peso lamang ang confidential funds ng ahensya, ngunit sumobra ito ng 150,000 sa liquidation sa naturang quarter. Sa pagdinig, lumabas na sa unang paliwanag ng Office of the Vice President, maaari umanong nagkahalo-halo lamang ang mga resibo kaya't lumagpas ito ng 150,000. Ngunit makalipas ang 9 na araw, muli itong nagsumite ng paliwanag upang linawin na ang 100,000 pesos umano nito ay ginamit pambili ng supplies at ang 50,000 naman ay payment of reward sa mga confidential operations na siyang ang pera ay mula mismo sa sariling bulsa ni Ortonio. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pagtatanong ni Attorney May Divina Gracia kay Lemuel Ortonio. Ayon sa COA, ipinakita ng accomplishment report na iyong sinumite na ginamit ang confidential funds sa mga gastusing may kabuuhan ng 125 million pesos. Pero pagdating sa DEPs, nang itotal na ito, ang gastusing actual na naganap ay may kabuuhang 125 million 150,000 pesos. Tama ba? Yes po, that's correct. At nung sumagot kayo dyan sa notice of suspension na yan, sa sagot ninyo, ang paliwanag ninyo ay yung mga resibo, I quote, may have been inadvertently mixed. Tama ba? Yan yung paliwanag nyo dun sa 150,000 pesos. Yes, that's correct, based on our reply. But 9 days later, sumulat ka ulit sa COA supplementing that earlier reply. Ipinaliwanag nyo muli yung discrepancy ng 150,000. Ngayon, ang paliwanag ninyo, I quote, the reconciliation shows that an amount of 50 pesos under payment of reward and an amount of 100,000 pesos under purchase of supplies were provided by Assistant Secretary Lemuel G. Ortonio out of his personal funds. Tama ba? Based on Yes. the information also flashed on the screen, yes. Yes. Kaugnay niyan, Bombo Dennis, ipinaliwanag ni Ortonio na hindi naman umanok karaniwan para sa Office of the Vice President na mag-abono ng ganito kalaking pera. Ngunit nagbigay umano siya matapos na mag-request ng urgent funds para sa confidential operations ng ahensya si Colonel Raymond La Chica na pinadaan kay Office of the Vice President, Special Disbursing Officer Gina Acosta. Muli pakinggan natin ang mga pagtatanong ni Attorney May Divina Gracia kay Lemuel Ortonio. At sinabi nyo pa rito, that was due to the urgency of the expenses. So ibig sabihin, may sinabi sa inyong expenses na urgent kaya humingi ng 150,000. In short, pinaliwanag sa iyo kung bakit humingi ng 150,000. Yes? Ang Yes. nilapit po ito sa akin ni Miss Gina Acosta, our At sinabi SDO. niya. And then she mentioned that there was a request from Colonel La Chica for And, and there was urgency for that Yes. request. Diba? At hindi rin karaniwan na may hihingi sa'yo ng 150,000 from your own pocket. Hindi naman to karaniwang ginagawa sa OVP or karaniwan ba ito? No, it's not No. common. Okay. Pero nung gumagawa ka ng notice of suspension, bigla mo nakalimutan na merong 150,000. Sinabi mo na kanina Let na her finish her in-explain sa'yo. question and then I will hear your objection, Counsel. Sinabi mo na kanina na pinaliwanag sa inyo
Ms. Acosta, na galing kay Colonel Lachica, yung paliwanag ng urgency for the request. Tama ba? Yes. Samantala, kinumpirma din ni Ortonio na sa pagtatanong ni Divina Gracia na hindi na naibalik sa kanya o na-reimburse pa ang naturang 150K. Hindi rin umano ito nakalagay sa anumang official record ng Office of the Vice President dahil sa pinaggamitan nito ay confidential operations at ayon din sa Joint Circular 2015-01 ng COA, hindi maaaring gamitin sa reimbursement ang confidential funds. Sa uli, pakinggan natin muli si Attorney May Divina Gracia sa pagtatanong kay hostile witness Limuel Ortonio. Nung binigay mo ba ito, yung 150,000 may hiningi kang resibo, patunay na nagbigay ka ng 150,000? At the time po, because of the urgency and dahil humingi po ng tulong si Miss Gina sa akin, I provided her with the request. And were you able to recover the 150,000, Mr. Ortonio? Unfortunately, ma'am, I was not reimbursed anymore. You were not reimbursed. Up to today, Mr. Ortonio? Yes, Your Honor. I wasn't reimbursed anymore. At itong 150,000 naman na ito, hindi ito nag-appear. Yung pagbigay mo ng 150,000, hindi ito nag-appear sa kahit anumang record ng Office of the Vice President. No. Hindi. Okay, Bombo Angelo? Yes, Bombo Dennis. So, kumusta na maliban dyan sa balitaktakan na yan ng pagitan ng prosekusyon at ng iniharap na hostile witness? Nagkaroon ba ng pagkakataon yung mga senator judge na makapagtanong din or pukol ng ilang punto dito sa ika-18 araw ng paglilitis, Bombo Angelo? Kanina, Bombo Dennis, ay hindi nagkaroon ng pagkakataon itong mga senator judge natin na magkaroon ng kanilang interjection, kasi natapos lang itong direct examination ng prosecution panel dito kay Ortonia at batay kung pagbabasihan natin ang proseso nitong impeachment trial, Bombo Dennis, pagkatapos itong direct examination ay magko-cross examination naman itong defense team ni Vice President Sara Duterte at yan nga ay pinagpaliban kanina at bukas na lang itutuloy. So aasahan natin, Bombo Dennis, na pagkatapos ng cross examination bukas nitong defense team ay doon na man magkakaroon ng pagkakataon nitong ating mga senator judge na pagsagawa ng kanilang mga interjection. Bombo Dennis. Bombo Angelo, matutuloy pa ba yung anunsyo nitong si Presiding Officer Chis Escudero ukol dun sa supposed to be nung mga nakalipas na araw pa ukol dun sa mga direktiba ukol sa magkabilang kampo na naglalabas ng mga statement na maaaring ma-subject sa sub-judice rule, Bombo Angelo? Actually, Bombo Dennis, kung babalikan natin ang sinabi kanina ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero, ito ang uunahin nila bukas na tatalakayin bago na magpatuloy naman ng cross examination nitong defense panel, Bombo Dennis. So bibigyan mag-aanunsyo muna itong si Presiding Officer Escudero ng kanyang naging desisyon sa manifestation ng defense team at bibigyan naman itong si Attorney Ligutan ng 5 minuto para ipaliwanag ang kanyang side dito nga sa kaugnay nga dito sa mga statement na sinasabi nitong Counsel for Prosecutor sa labas ng impeachment court na nakakaapekto sa merit nitong nagpapatuloy na proceedings o trial kay Vice President Sara Duterte. So aasahan din natin yan bukas, Bombo Dennis, sa pagbubukas ng Day 19 bukas na yan ang unang tatalakayin sa impeachment court bago magkaroon ng cross-examination at interjection ng mga senator judge. Bombo Dennis. Kaya natin na ipunto yan na Bombo Angelo sapagkat kung ito ay totoong mali sa paningin ng impeachment court, baka nagtutuloy-tuloy na mali ang ginagawa ng magkabilang kampo kung sino man yung para sa panig ng prosekusyon at panig ng depensa hanggat hindi ito naiwawasto at hindi nabibigyan ng ruling ng impeachment court at ng presiding officer mismo, Bombo Angelo. Tama ka dyan, Bombo Dennis, sapagkat kung mapapansin naman natin na ang sinabi nitong si Presiding Officer sa
pagkaparehong panig, Bombo Dennis, ay iwasan ng mga miyembro ng House Prosecution, Council for Prosecutor or Private Prosecutor na magpahayag ng mga makakaapekto sa merito. Ganon din itong mga nasa panig ng defense team at magtalaga na lamang sila ng spokesperson. Pero kung ating mapapansin sa kasalukuyan ay nagsasalita pa rin yung magkakaiba't ibang miyembro nitong prosecution panel. Kaya aabangan natin kung ano ang magiging desisyon dito ng presiding officer. Bagamat matagal na nga ito na pagdesisyonan, Bombo Dennis, pero hindi niya lamang ito mga anunsyo kasi nga dahil sa mga pagkakataon ng mga nakaraang linggo na nasuspinde itong paglilitis dahil sa sama ng panahon at kumakain naman ng matagal na oras ang mga nakaraang testigo din, Bombo Dennis. Sige, with that, maraming salamat, Bombo Angelo. Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!